Gusto raw malaman ng PNP kung sino ang mga supplier ng marijuana ni Mark Anthony Fernandez. Madalas daw makita ang aktor sa Pampanga bagamat wala raw siya sa drug watch list ng Region 3. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. Susan? Kara, pasado alas 3 ng hapon nang dalhin kanina itong si Mark Anthony Fernandez dito sa Camp Oliva, San Fernando, Pampanga. At pagdating nga niya doon ay baka sa mukha niya ang pagkabalisa dahil nga dito sa pinakahuling kasong kanyang kinasangkutan. At doon nga sa ginanap na press conference ay sinabi ng pulisya na tutukuyin nila kung sino yung mga pinagkukunan nitong si Mark Anthony Fernandez ng kanyang supply ng marijuana. Halata ang pagkabalisa sa mukha ng aktor na si Mark Anthony Fernandez nang dalhin sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga para sa isang press conference. Nakapos sa aktor, umupo sa gilid ng kwarto, humingi pa ito ng maiinom. Nakinig si Mark sa press con ng mga opisyal ng PNP Regional Office 3 matapos siyang mahulihan ng 1 kilo ng marijuana sa Angeles City kagabi. He should face his case. It's non-bailable, so definitely he will rot in jail for the rest of his life. Ayon sa PNP Region 3, may mga report na sila na madala sa Pampanga si Mark Anthony. Wala raw sa drug watch list ng rehiyon si Mark Anthony dahil hindi naman daw residente doon ng aktor. Pero pinapacheck na raw nila sa NCRPO kung nasa watch list ito ng iba pang police district. I asked the regional director of NCRPO if he has Mr. Fernandez included in their watch list. And he told me that he will check if Mr. Fernandez is in their watch list sa NCRPO. So sa amin wala. We have informations that he frequents the area. Ito dito sa Angeles. Nais daw nila ngayong alamin at tuntunin kung sino-sino ang supplier nito ng marijuana. We will conduct police interdiction on this particular pusher. Walang kasamang abogado si Mark Anthony sa press conference kanina ng PNP Region 3. Bukod sa muling paggiit na hindi sa kanya ang marihuanang nakuha sa kanyang sasakyan, sinabi rin ni Mark Anthony na gumamit siya ng marihuana dahil daw sa payo ng kanyang doktor. Nung 19-something po, sinabihan po ang mama ko at saka ako po ng doktor ko po na pwede po kami mag-use ng marijuana. Yung sigarilyo po, di ba, mas mataas po nicotine. Yung marijuana nga po, sa pagkakaalam ko po, hindi po nakaka-addict talaga po yun eh. So gusto ko lang po explain yung side ko po. Pati yung doktor mo mapailan ng kaso because of illegal prescription, because use of marijuana is illegal. Because there's no scientific study that will tell that marijuana can cure cancers or prevent cancers. Matapos ang press conference kanina, Kara, ibinalik na itong si Mark Anthony Fernandez dito sa Station 6 ng Angeles City. Ito nga nakahuli sa kanya. Samantala, yun namang resulta ng kanyang urine sample ay isa sa ilalim sa confirmatory test ng PNP Crime Lab dito sa Camp Crame sa Quezon City. Kara? Susan, linawin lang natin, saan nakakulong ngayon itong si Mark Anthony? Kanina, nung after the press con doon sa Camp Oliva, sinabi nung mga opisyal doon na ibabalik siya doon sa Station 6 ng Angeles City. Ito yung police station na nakahuli sa kanya doon sa checkpoint kagabi dyan nga sa bahagi ng Angeles City, Kara. Okay, nung naaresto siya kagabi, nabigyan ba siya ng pagkakataon na makatawag man lang sa kanyang pamilya o kaya sa isang abogado? Kasi tila ba parang ngayong araw lang natin nakitang may nag-a-assist sa kanya na abogado? Oo, hindi natin masyadong nasubaybayan kung paano yung pangyayari kagabi after na siya ay maaresto, kung siya ba ay nabigyan na ng pagkakataon na makausap yung kanyang mga kamag-anak o yung kanyang abogado. Pero kanina din, nung dumating siya doon sa Camp Olivas, wala din siyang kasamang abogado. Actually, yun sana yung gusto namin kanina at gusto rin ng mga pulis ng Regional Police Office 3 na sana yung abogado yung magsalita para kay Mark Anthony. Pero unfortunately kanina, nung dalhin siya doon hanggang sa umalis siya, ay walang dumating na abogado para sana makausap natin. Kung ano yung syempre, mga susunod nilang mga legal moves, legal na hakbangin dito nga sa kasong ito na kinakaharap ngayon itong si Mark Anthony, Kara. At Susan, maliban dito sa kanyang live-in partner na bumisita sa kanya doon sa piitan, dumating na ba or nakausap na ba niya yung kanyang ilang miyembro pa ng pamilya katulad ng kanyang inang si Alma Moreno at mga kapatid?
Doon sa Camp Olivas sa Cara, kasi doon ako dumiretso kanina dahil nga meron siyempre may nakatutok sa atin diyan sa police station na siyang kung saan siya unang dinala. Doon sa Camp Olivas ang nakita natin, sinasabi ito daw yung parang girlfriend yata or kung kasama ni Mark Anthony, pero hindi naman siya nagpa-interview. Maliban doon ay wala na ako nakitang iba pang miyembro ng kanyang pamilya doon sa pagdadala sa kanya sa Camp Olivas kanina, Cara. Now, natukoy na ba ng mga pulis or may leads man lang ba sila dito sa pagkakakilanlan nung sinasabi ni Mark Anthony na binibilhan niya umano ng marijuana? Ito yung susubaybayan ngayon itong police na especially itong Pampanga Police kung sino yung talagang supplier. Dahil parang sinasabi nila matagal na nilang naririnig at mayroon din naman sila mga intelligence report nga na madalas din naman talaga doon na pagkikita itong si Mark Anthony diyan sa Pampanga, especially diyan sa Angeles. Pero sinasabi nila kasi para mayroon siyang tinutuluyan diyang apartment or condo. So ngayon, after nito nangyari nito, dahil madalas na raw nilang naririnig yung pangalan na yun yung kanilang susunod na pagtutuunan ng pansin, lalong-lalo na nga dahil sabi nila, talaga naman pinaiigting nila yung kanilang kampanya laban sa illegal na droga. Kung matatandaan mo, kamakailan lamang, pinuntahan pa ni Pangulong Duterte yung sinasabing isang malaking Shabu laboratory dyan sa may bahagi ng Arayat, Pampanga. So, kailangan tugisin nila ngayon kung sino man itong nagsusupply nitong marijuana dito kay Mark Anthony Fernandez para syempre bahagi na rin ang kanilang kampanya laban sa mga ipinagbabawal na gamot. Cara. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.